Sulat ng letter O sa pangalan ko. Julius Manalo lang. Hindi mo sinusulat kasi? Masakit eh. Kasi yun yung alaala ng nanay ko sa pangalan ko eh. Sa loob ko nun, ayoko eh. Kasi Trendy nga ngayon at nakakaantig na kwento ni Julius Manalo na half-brother niya yung artista na si Jay Manalo. Isang police officer si Julius sa Manila Police District at dati din itong basketball player ng Maharlika Pilipinas Basketball League. So, after 31 years ay nagkita na sila ng kanyang mama na isang Koreana. So, ito yung kwento shinare ni Julius kay Tony Talks. Isang police officer si Julius sa Manila Police District. Dati rin siyang player ng Maharlika Pilipinas Basketball League kung saan naglaro siya para sa mga kupo ng Valenzuela Classics at Manila Star. So pag napanood nyo ang kwentong to guys, maiyak talaga kayo. Ako umiiyak talaga ako, parang hindi na ako makahinga sa kakaiyak. Grabe, pati si Tony Talks naiyak sa shinare ni Julius Manalo sa kwento ng kanyang ina na sa loob ng 31 years nawalay siya ng kanyang ina, tapos nagsinungaling pa yung kanyang papa na kaya daw siya iniwan ng kanyang mama dahil nag-asawa na. Sa loob ng 31 taon, hindi nakita ni Julius ang kanyang ina dahil sa edad na 6 mula sa South Korea ay iniuwi siya sa Pilipinas ng ama niyang si Eustaquio Manalo Jr. So grabe guys no. Tapos yun, sa airport nagkita sila hinatid pa siya ng mama niya. Yun na pala yung huling yakap niya sa mama niya na hindi niya alam na hindi na sila magkikita. Grabe no. Matagal na nangulila si Julius sa kanyang ina. Hindi siya tumigil sa paghahanap dito. Noong nakaraang buwan, muli silang nagtagpo sa South Korea sa tulong ng programang Mommy Spring Day ng TV Chuseon. Napanood sa buong mundo ang pagtatagpo ng mag-ina. Maraming mga tao ang pinaluha ng kanilang makabagbag damdaming eksena sa higit pa sa kwento ng mga madadramang Korean novela na sinubaybayan ng mga Filipino. Grabe, kung mapanood nyo lang to guys sa Tony Talks, panoorin nyo to, maiiyak talaga kayo. Grabe guys no, sa loob ng 31 years, tapos naikwento din niya na nag-aaral daw siya. Siya lang yung mag-ano ng grades niya. Tapos basta pag may meeting daw, grabe ganun talaga pag wala kang mama na mag-ano sa'yo. Pero napakabuti ng kalooban niya kasi kahit ganyan yung nangyari sa kanya, hindi siya nagtanim ng galit sa mama niya. Hinahanap siya ng mama niya, kaya kaso lang yung mama niya walang mag-alaga sa lola niya dahil yung lola niya may sakit na Alzheimer. So walang ano na maghanap na walang tawag nito guys, walang panahon na mahanap itong si Julius until one day sa tulong ng mga taong pinagtatanungan niya, kaya nahanap niya ang kanyang ina sa programa nga ng Mommy Spring doon sa Korea. So grabe, kahit ganun yung nangyari sa kanya, hindi siya nagtanim ng galit sa mama niya. Nung bata ako, hindi ko sinusulat ang letter O sa pangalan ko. Julius Manalo lang. Ang O ay middle initial sa nanay ko. Di ko sinusulat kasi masakit yun ang alaala ng nanay ko na pangalan ko. Yung nanay ng misis ko, biyanan ko, nagtanong siya, "Ba't si Julius? Hindi ako tinatawag na nanay?" Pinaliwanag ko,
Unang-una, yung nanay na word para sa akin ay sagrado. Yung o nga lang, di ko sinusulat sa pangalan ko dati, yung nanay pa kaya babanggitin ko na sa taong hindi ko talaga nanay. Yung nanay na word ay nire-reserve ko talaga sa totoo kong nanay. Nung makita ko siya na naglalakad na, yung word na nanay na gamit ko sa pagkakataon na iyon, alam ko yun na ang time. Tumakbo ako. Habang tumakbo ako, papalapit sa kanya, naging basketball player ako, naging college student ako, naging high school, naging elementary, and then 6 years old. Yung 6 years old na nasa airport. Yung moment na hindi ko naibigay sa kanya na nanakaw sa akin, nakuha ko nung time na yon. So, grabe. 'Pag mapanood niyo ang videong 'to kay Tony Talks, mag-ready na lang kayo ng tissue dahil nakakaiyak talaga. 'Pag manood ka nga lang, kumikirot, sumisikip yung dibdib mo kasi tulo na yung luha mo. So, ang magandang lesson dito guys is papahalagahan natin ang ating ina. May kasalanan man siya o wala, bigyan natin siya ng time. Wag nating bigyan ng sama ng loob. Tapos, grabe kasi yung, 'di ba yung iba may ina, suporta ng ina nandyan, pero hindi pinapahalagahan ng anak. Samantalang siya walang ina nung nag-aaral siya, pero hinanap pa rin niya yung mama niya. Dun talaga makikita natin ang kalooban ng isang tao na napakabuti niya. So yun lang mga marites ko, sana nagustuhan nyo ang kwentong 'to. Don't forget to like, share, and subscribe. Please hit the notification bell para updated kayo lagi dito sa aking YouTube channel dahil ang mga hatid kong balita is maiinit at presko. So yun lang, Caridad Official TV. Hanggang sa muli. Thank you so much.